Hello, good afternoon po. Narito na po tayo sa continuation ng Hebreo chapter 3 verse 1 hanggang basahin po natin hanggang 5. Babasahin po natin yung chapter 3, 4, and chapter 3 and 4. Hanggang dyan po ang gagawin natin. Yan, chapter 3 and 4. Ito po ang gagawin natin ngayon. Continuation ko po. Ano po? Ay, mga kabuhay, kamusta po kayo sa mga nakikinig po dito sa Hebreo? Yung pong natalakay natin nung isang beses ay chapter 1 and 2. Tama po, chapter 1 and 2 ang natalakay natin. Ngayon naman po ay chapter 3 and 4. Yun naman po ang ating babasahin ngayon. So, dalawang chapter po ang ating babasahin ngayon. Ano po? 3 and 4. Kaya po muli po magandang tanghali sa inyo. Ako po ay galing sa trabaho, magdamag, na nagtrabaho po ako ngayon. At ngayon po pag uwi ko ay syempre day off naman po ako mamayang gabi. Kaya po itutuloy ko po yung obligasyon ko po sa Diyos. Ito po kasi obligasyon ko sa Diyos. Kasi alam niyo po ba, kapag tayo po'y sumusunod sa Diyos, obligasyon na po natin na ito'y yung kanyang kalooban ay ipaalam sa mga tao. Hindi po sinasabing kailangan mo pa ng ganito, ng ganyan, kailangan mo magpare, kailangan mo maging ganyan. Hindi po. Iba po kasi maraming klase po yung ginagamit ng Diyos na tagapagbahagi niya ng kalooban, ng kanyang mga batas, ng kanyang mga, kung para malaman ng tao. Marami pong klase ang way ng Diyos. May pare, may pastor, may kung ano-ano, may teacher, lahat. Lahat po tinatawag ng Diyos. Nasusulat nga po na darating sa huling panahon magbubuhos ng banal na spirito ang Diyos. So ngayon, yung pong banal na spirito na yon, gagamitin ng ating Diyos dun sa mga tao na tatawagin niya, nahihirangin niya para makasunod sa kanyang mga plano, sa kanyang mga ipagagawa. Katulad po nitong ginagawa ko, isa pong klaseng pagtawag ng Diyos ito na basahin ko po sa inyo. At ang akin naman pong, at ang ginawa naman po ng Diyos kasi sa akin, bago ako dumating sa puntong to, simula pagkabata, inihanda na niya ako. Marami po kung iisa-isahin natin, napakahabang istorya. Ngayon sa katayuan ko, naintindihan ko na kung bakit ganon, kung bakit ko naranasan yun, kung bakit ko pinagdaanan yun, kung bakit ganyan. At kung bakit yung katulad nun, nung high school ako, pag ako magsisimba, bakit parang pag bumabasa nga ako sa simbahan, tagabasa ako, tapos choir member ako sa simbahan, pero every time na matatapos ang misa, hindi ako kontento, parang may kulang, basta yun ang lagi kong nararamdaman, kulang, parang may kulang na hindi ko maintindihan.
Pero pag ako kumakanta, pag medyo na anuhan naman po na tawag yan, medyo na, ano ba tawag yung Tagalog? Ang hirap isipin sa Tagalog. Yung medyo, tawag dyan, yun na nga yun. Yung pag po ako kumakanta ng papuri sa Diyos, inaangat ako, parang inaangat yung buong kaluluwa ko, ganun. Yun, isa ng inspirasyon ko yon. Kaya medyo natatabunan na yung medyo parang kakulangan sa pag-attend ko sa misa. Pag ako ma-attend ng misa, parang kulang, ganyan-ganyan. Pero at the same time, dahil nga choir member ako sa simbahan, so medyo natatabunan na yung aking pakiramdam na yung kakulangan, parang nararamdaman kong kulang. Dahil nga, nagpupuri ako sa Diyos sa pamagitan ng kanta. Yun. Kaya yun po isa lang party yun sa inihanda sa akin ng Diyos. At isa rin yun sa kasagutan sa mga tanong ko. Kung bakit tong ginagawa ko ngayon, na talagang kalooban ng Diyos na kahit sa anong paraan maibahagi yung kanyang salita, kasi ang Diyos ang tumatawag po kasi sa tao. Ang Diyos ang tumatawag sa tao kung sino ang makikinig sa kanya. Ngayon, yung sinasabi po ng Panginoong Hesus, everyone who hear my voice will live. Kung sino daw po makakarinig ng boses niya ay mabubuhay. Yun ang sabi ng Panginoong Hesus. Yung pong sinasabi ng Panginoong Hesus na boses niya, hindi naman po yung literal na boses niya na on the spot, ora mismo, boses niya. Yung po yung mga inaral niya noon na ito na nga po yung binabasa ko. Kasi mga inaral niya to, itinuro niya sa mga apostol niya, sa disciple niya, na inaral naman ng mga disciple niya. So, yun po yung nananatiling boses ng Panginoong Hesus. Na kung sinong makikinig noon ay mabubuhay. Kasi once na nakinig ka, sinunod mo, isinabuhay mo, isa lang ang ibig sabihin nun, nabuhay ka. Kasi po ang tao, dalawang klase. Isang patay sa pisikal, buhay sa espiritual. At isang buhay sa patay sa pisikal, buhay sa espiritual. Yun po yung mga taong nasa Diyos. Patay yung pisikal nila, buhay ang spiritual nila, kasi kaya sinabing patay yung physical nila kasi wala na silang hindi na sila yung basta-basta na dadaig o nahihikayat ng mundo, yung mga kung ano-ano sa mundo, ganun. Wala na silang, hindi na sila yung after sa mundo. After sila sa salita ng Diyos. Spiritual kasi buhay sila. Ngayon yung mga patay sa spiritual pero buhay sa pisikal, sila naman yung may Diyos sila. Oo, may Diyos daw sila, ganyan. Pero ang kanilang katawang lupa nasa mga bagay sa mundo, kung ano meron sa mundo. Yun yung buhay sa pisikal, patay sa espiritual. Yun po, dalawang klase po yun. Kaya pinapaliwanag ko po sa inyo para maintindihan nyo. Ngayon, eto na po tayo. Mag-umpisa na po tayo muna. Manalangin po muna tayo para maintindihan natin itong mabuti, kung ano man yung mapag-usapan natin at yung ano man yung mabasa natin. O Diyos, Ama sa langit, samahan mo po kaming lahat, kaming nakikinig. Kung sino man po ang nakikinig, abutin mo po siya ng iyong mapaghimalang kamay. Gamitin mo po ang iyong banal na espiritu saan man siya naroroon.
ano man ang kanyang dinadala, problema, may suliranin man siya, may gusto siyang hilingin sa iyo, naway abutin mo po at ipagkaloob ang kanyang kahilingan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ipatunay mo po sa kanya na ikaw ay buhay, hindi nakikita subalit sumasagot. Ikaw na Diyos Ama namin, buhay at dakila, Diyos na nabuhay ni Abraham, Isaac at Jacob, at siya ko rin pong kinikilalang Diyos at ipinakikilalang Diyos sa lahat sa kanila. Sa pangalan po ng aking Panginoong Hesukristo at ng Panginoong Hesukristo, ng mga tatanggap sa Panginoong Hesukristo, narito po kaming muli upang mag-aral, pag-usapan, paliwanag, ipatotoo ang inyo pong kabutihan. Basahin po ang aral ng Panginoong Hesukristo at gayon din po ay ipatotoo ko naman sa aking buhay na talagang proven ko ang inyo pong buhay na pagkilos sa aking buhay. Kaya po, Ama, sa ngalan po ng aking Panginoong Hesukristo, lahat po ng nakikinig ngayon, itinataas ko po silang lahat ngayon, nawa po, abutin mo po sila at bigyan na higit sa sapat na karunungan upang maintindihan lahat ng inyong ipapaliwanag, lahat ng ipararating sa kanila. Salamat po. Muli po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, inaangkin po namin ang iyong banal na Espiritu na siya naming gabay. Salamat po. Ito po tayo sa Hebreo, continuation ng Hebreo. Nabasa na po natin yung 1 and 2. Ngayon dito po tayo sa number 3. Number 3 naman dito ay nakalagay po dito, naka-specific dito, details dito, higit si Jesus kay Moses. Yan. Sabi ko nga po sa inyo, ang aking Biblia ay may mga nakalagay kung ano siya, naka-indicate dito. Ito po, higit si Jesus kay Moses. Chapter 3, verse 1 hanggang Hebreo po ito. Ano po? Hebreo 3, verse 1 hanggang 19. Ayan, babasahin ko po yan. At saka yung verse Hebreo 4, 1 hanggang 13. Yan po ang ganyan ang babasahin po natin. Ngayon po, ito ang title po nito. Naka-indicate dito. Higit si Jesus kay Moses. Ito po, mga kapatid, sa pananampalataya at kasama sa pagkatawag ng Diyos, alalahanin nyo si Jesus na sinugo ng Diyos upang maging dakilang saserdote ng ating pananampalataya. Tapat siya sa Diyos na humirang sa kanya gaya rin ni Moses na naging tapat na sambahayan ng Diyos, kung paanong ang tagapagtayo ng bahay ay higit na marangal kaysa bahay. Gayon din naman, higit na kapuri-puri si Jesus kaysa kay Moses. May tagapagtayo ang bawat bahay, ngunit ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Si Moses ay tapat nga sa buong sambahayan ng Diyos, ngunit bilang lingkod upang magpatotoo sa mga bagay na ihahayag sa hinaharap. Subalit si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambahayan ng Diyos, at tayo ang kanyang sambahayan. Kung matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinahihiya. Ayan. Ito naman po. Nandito po tayo sa verse 7. 3 verse 7. Ang naka-indicate naman po dito, kapahingahan para sa sambahayan ng Diyos. Ayan. 7.
Hebreo 3 verse 7. Kaya't gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag naririnig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, tulad noong maghimagsik kayo at subukin siya sa ilang. Kayo at subukin siya sa ilang. Dooy tinukso ako at sinubok ng inyong mga magulang, sabi ng Diyos. Gayong nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon, kaya't kinapupuotan ko ang lahing iyon. At sinabi ko, lagi silang nagpapakaligaw. Hindi na nila natutuhan ang aking mga daan. Kaya't sa galit ko'y aking isinumpang hinding-hindi sila makakapasok at makakapamamahinga sa piling ko. Naku po. Ayan po, gusto niyo po ba yan? Ito po, 12. Mga kapatid, ingatan niyong huwag sumama ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa, upang ang sino man sa inyo'y di madaya at maging alipin ng kasalanan, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Ito ang sinasabi sa kasulatan, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos. O ayan po. Yan po ngayon ang ginagawa ko. Itong 12, verse 12. O, diba ang nakalagay po dito? Mga kapatid, ingatan ninyo huwag sumama ang sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa. O, nakita nyo po? Hindi ko po to iniisip, ha? Hindi ko po, imagine nyo, nagkakatugma yung mga ni-record ko ngayong araw na to. Imagine nyo, ganun kapangyarihan ng Diyos. Kamakapangyarihan. Pasensya na kayo, nabubulol ako, ang hirap magtagalog na kasi ako po'y Japanese ang sinasalita ko po kasi araw-araw, pasensya na. Pero sinisikap ko po itong makarating sa lahat ng Katagalugan, sa lahat ng nakakaintindi ng Tagalog. At the same time, binabasa ko rin naman po siya sa English. Kaya po ito, after this, babasahin ko naman sa English. Kaya po ito na tayo sa Hebreo 3 verse 12. Yan. Ito po, huwag maging matigas ang inyong ulo, gaya ng inyong ginawa nang maghimagsik kayo sa Diyos. Sino ang naghimagsik sa Diyos, bagamat narinig ang kanyang tinig? Hindi ba ang lahat ng inilabas ni Moses sa Ehipto? At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba sa mga nagkasala at namatay sa ilang? At sino ang tinutukoy niya ang kanyang isumpa? Hinding-hindi sila makakapasok at makapamamahinga sa piling ko. Hindi ba ang mga suwail? Kaya't alam nating hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan nila ng pananalig sa Diyos. Alam niyo po ito, nabasa ko po ito, napanood ko po ito, kaya alam ko po ang kwento nito. Ito po ay Exodo. Ngayon, nasa 10 Commandments po ito. Ito po kasi yung si Joseph the Dreamer, kung tawagin siya, anak siya ni Jacob. Yun po ang isang favorite story ko sa Bible. Siya ay binenta ng kanyang mga kapatid
sa mga taga-Ehipto para naging alipin doon. Pero sa magitan nung ganon, kasi meron nga po kasing gawa ng masama sa mabuti na pinapahintulot po ng Diyos kasi may plano. Ganon. Hindi po yun ginawa ng sila-sila lang. Meron pong plano kasi ang Diyos kaya nangyayari yung mga ganong bagay. Kaya po si Joseph ibinenta sa Egypt. Nauna siyang napunta sa Egypt. Ngayon dahil siya ay anak ng Diyos, dahil siya ay sumasa Diyos, sumasa kanya ang Diyos, dala-dala rin niya ang Diyos doon. Kaya ngayon hanggang sa nagkaroon ng panaginip yung pero doon at si Joseph lang po ang nakapagbigay ng ng ibig sabihin noon, nakapagpaliwanag. Kaya pagdating sa siya'y ginawang governor ng Egypt. So yung ginobernor ng Egypt, hanggang sa dumating yung panahon na nawala na si Joseph, namatay na, dumami yung Israelita sa Egypt. Yung panibagong pero hindi alam yung istorya ni Joseph. So in short, ayaw na nila sa Israelita. Ginawa na nila ang Israelita kung dati nung panahon ni Joseph ay talagang sila, binibigyan sila ng importansya. Ngayon, nung wala na si Joseph, ayaw na sa kanila, ginawa na silang alipin. Yun ngayon yung ginamit ngayon si Moses. Inilabas yung mga naging alipin na yon na Israelita, tapos inilabas ng Diyos, pinakita lahat ng Diyos, yung nasa 10 Commandments po. In short, panoorin nyo po yon kung gusto nyo maintindihan yung sinasabi ko. Nandun po sa 10 Commandments yun. Yung mga tao na inilabas sa pagkaka-slave sa mga Ehipto. Ngayon, marami rin po ang hindi nakapasok sa lupang pangako na ipinangako ng Diyos. Dahil nga, alam nyo kung bakit. Sa dami-dami ng ipinakita ng Diyos na himala na power na ginawa niya sa mga taga-Egypt, sa mga lahat ng 10 yun 10 yung plague na yun yung mga salot na pinakita sa Egypt. Nangyari lahat-lahat yun. Witness silang lahat. Nung nakalabas sila, nakaramdam lang ng gutom, nakalimutan na yung sinabi ng Diyos, nakalimutan na yung ginawa ng Diyos. Imagine nyo yon. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus, ang tao hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Yun po ang sabi ng Panginoong Hesus. Kaya, ang dami po na hindi nakapasok sa yun. Alam niyo po ba, bumuka ang lupa nun. Nahulog silang lahat doon sa lupa. Hinigop sila, kinain sila ng lupa, yung matitigas ang ulo na walang ginawa kundi mag-sermon, magreklamo, lahat. Konting ganyan, dinala mo kami dito, kasabi kay Moses, dinala mo kami dito para lang patayin sa gutom, ganyan. Ito pong binabasa ko, nandun po yun. Kaya ito po, yung sabi ng Diyos dito, sino ang naghimagsik sa Diyos bagamat narinig ang kanyang tinig? Hindi ba ang lahat ng inilabas ni Moses sa Ehipto? At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba sa mga nagkasala at namatay sa ilang? At sino ang tinutukoy niya ang kanyang isumpa? Hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Totoo, hindi po sila nakapasok. Ang nakapasok lang sa lupang pangako, bukod nag-take over si Moses po kasi umakyat sa bundok Tapos after that, hindi na pinakita ko ano nangyari kay Moses sa itaas ng bundok Pero nung panahon na ni Jesus Christ, nakita ni San Pedro ni Apostol Pedro na si Moses at si Elijah nagpakita kay Jesus So kung i-compare po natin yon yung panahon naman ni Jesus Christ, so ibig sabihin
pinakita lang na pinaakyat si Moses sa bundok, pero siya'y siguradong kinuha ng Diyos, iniangat. Nasa langit na si Moses. Ganun po ang pangyayari. Ganun pong espiritu ni Moses, nasa langit na. Kasi wala naman po makakapasok sa langit na yung katuwang lupa natin, itong laman natin, hindi makakapasok yan. Pag tayo ay nabuhay na mag-uli, magiging katulad tayo ng Panginoong Hesus. Yung katawan natin, hindi katawang nabubulok. Yung katawan na, as in, yung katawan ng Panginoong Hesus na, imagine yung Panginoon, maakyat sa langit. Parang ganun ba? Yung invisible na, hindi na yung nabubulok. Pag tayo nabuhay na mag-uli, yun po yun. Kasi ang lahat ng tao ay mamamatay minsan. Kaya wag po kayong matakot kung dumating yung panahon, una-una lang kung sino umauna. Ang siguraduhin natin kung tayo ay mamamatay o kung kailan tayo pamamahingahin ng Diyos, ang siguruhin natin yung kaluluwa natin kung talagang tayo'y nasa Diyos na. Baka hindi natin alam, biglang mawala ang katawang lupa natin, ang buhay natin, tapos ang ginawa pala natin sa mundo'y puro pagkakasala, puro makasalanang mata, makasalanang bibig, makasalanang katawan. Dapat bago dumating ang panahon, o kahit hindi pa dumarating ang panahon, o kahit ngayon na, siguraduhin na po natin, baguhin na natin ang buhay natin, simula ulo hanggang paa. Para kung ano at ano man dumating, kasi sabi po ng Panginoong Hesus, ang magnanakaw, hindi yan nagsasabi kung kailan darating. Yung magnanakaw daw, within the twinkling of an eye, parang ganun, ay biglang mangyayari. Parang ganun ba? Kaya dapat po handa tayo sa ano't ano man. Anong oras man dumating ang Panginoong Hesukristo, ganito po yun eh. Anong oras man dumating ang Panginoong Hesukristo, kasi ang nasusulat po sa Biblia, lahat ng tao sa mundo makikita siya pag siya'y bumalik. Ngayon, kailangan po pag dumating ang araw na yon, o kahit hindi pa dumarating man ang araw na yon, kailangan ngayon pa lang, buhay pa tayo, namumuhay pa tayo dito sa lupa, handa na tayo. Ibig sabihin, masaya na tayo na hinihintay natin siyang darating. Kasi pag gano'n na ang pakiramdam mo, ibig sabihin nun, ang puso't buong kaluluwa mo nasa Panginoong Hesus na, nasa Diyos na. At ang ginagawa mo na at ang buhay mo na ay sumasa Diyos. Ang isinasabuhay mo na sa araw-araw ay ang kalooban ng Diyos. Kapag ganun po ang pakiramdam ng isang tao. Kapag ang kanyang puso, ang pagdating ng Panginoong Hesukristo ay ikinagagalak niya. Ganun po yon. Kaya po, ngayon pa lang, simulan na natin kung hindi pa natin nasisimulan. Ayan po, maliwanag po. Ayan, ito pong binasa ko na mahigit si Jesus kaysa kay Moses. Ito po kasi si Moses ginamit ka ng ating Diyos Ama sa mga Israelita. Yan, para makalabas sa pagkaalipin dun sa Ehipto. Kaso maraming ang nagtigas ang ulo. Narinig na nila ang tinig ng Diyos, nagtigas pa rin ang ulo. Parang ngayon din yan, ngayon din panahon ngayon. Sa panahon natin, ngayon din po yan. Akala nyo ako nagsasalita dito. Hindi nyo alam, ginagamit lang ako, instrumento lang ako. Ang nagsasalita sa inyo, ang Diyos. Tinig niya. Ginagamit lang ang salita ko. Kasi sabi nga, ako ang magsasalita sa iyong bibig. Nasusulat po yun sa Biblia. Kaya ngayon po, kung nagbabasa ako sa inyo, ginagamit lang akong instrumento ng Diyos na tagabasa. At para po maintindihan ninyo, kasi
matagal na ako simula pagkabata, hinanda na ako ng Diyos para mapatunayan ko kung paanong totoo ang kanyang, kung paano siya yung buhay, paano maipapaliwanag na siya'y buhay, kasi siya'y kumilos sa buhay ko. Simula pagkabata hanggang ngayon, siya'y kumikilos sa buhay ko. Kaya yung binasa ko kanina na sa Isaya, di ba ang sabi niya, hindi pa tapos ang kanilang dalangin ay ibibigay na niya. Aba, napakasarap nun. Hindi nyo ba nararamdaman yon? Hindi pa tapos kayong manalangin, ibinibigay na niya ang kahilingan ninyo. Aba, napakatotoo po nun. Meron akong patutunayan sa inyo ito. Bago ko basahin yung chapter, Hebreo 4. Hebreo chapter 4. Bago ko po continuation. Ito po isang patutuo ko, buhay na patutuo. Yung anak ko kumukuha ng Nisyo Menkyo. Dito po kasi, maraming trabaho. Kaya lang, halos lahat dito, kaysi hodang nag-college ka, kaysi hodang nagtapos ka, halos lahat mas gusto nang pumasok sa factory. Alam niyo kung bakit sa factory, may panggabi, may pang-araw. Tapos, mataas ang sweldo. Tumataas ang sweldo. At lalong-lalo na implemented ng government na itinataas ang sweldo. So, mas marami ang pumapasok sa factory. Kaso nga lang, pag factory worker ka na, maraming tao. Marami kang ma-experience, ma-encounter na tao. Marami yung ningyeng kangke. Once na sinabi nating ningyeng kangke, yun yung maraming issue sa kaisya, yung sa trabaho, maraming gossip, maraming cheche-bureche, maraming, alam niya, inggita, maraming ganun ba? Yun. So, yung anak ko kasi parang ako rin yun eh. Ayaw nun ng away. Hanggat hindi mahilig sa away yun. Kasi simula baby pa yun eh, kasama ko nang ma-attend ng sa pag-worship yan eh. Kaya kumbaga may itinanim na diyan. So, mas gusto niya yung nag-iisa siya na kung maingay lang, mag-aaway lang, mas gusto niya lang din nag-iisa, ganyan. Kaya mas nag-isip siya ng trabaho kung ano yung alam niyang wala siyang makakasalamuhang masyado na, ibig sabihin yung hindi katulad ng sa factory kasi yung almost everyday kasama mo eh, mahabang oras. Nag-isip siya ngayon kung ano yung trabaho na yung siya lang ba, hawak niya, oras niya, ganito, ganyan. Ayun, naisipan namin yung kanyang yung professional driver niya. So ngayon, dito kasi, bago ka mag-drive ng pampasahero o kahit anong sasakyan, kukuha ka uli ng menkyo o license. Kaya po ang anak ko, napakarami ng license. Ilan na ba yung license niyan? 5 na yata, kung saan-saan. Tapos ngayon, itong last na kinuha namin, yung Nisyo Menkyo, ang tawag po doon Nisyo Menkyo. Yung pag sinabing Nisyo Menkyo, yun yung pwede kang mag-drive na may isasakay kang tao. Ganon. So ngayon, ito po, kumuha siya ng exam. So kumuha siya ng exam para maging yung Menkyo niya, yung license niya, magkaroon ng yung pwede siyang maging pwede sa passenger, ganyan. Yung Menkyo po, yung license po na yon. Menkyo kasi yung license eh. Menkyo ang tawag sa Japan, kaya sa English nga license yan. Kaya siguro naririnig niyo ako Menkyo. Yun, license po yon. So ngayon, yung license na yon, ano po yun, tawag dyan. Hindi basta-basta nakakakuha nun. So ngayon, siguro first o second time na yata. Oo, tama po. First kumuha yung anak ko ng exam.
nung nag-exam na, tapos na siya sa actual, exam na ng ano, kumuha siya. Tapos, nako, hindi niya nakuha ng isang ano, isang bagsakan. Eka nga, hindi katulad ng isang menkyo niya. Kasi po, ito kasi, syempre, mag-ano ka ng tao, kaya kailangan, ano ka, mahigpit sa Japan, hindi sila basta-basta pwede kang ano. So, nung pangalawa, syempre, kailangan na niya ng trabaho. Kasi dito po, bawal lang pag huminto ka sa trabaho, madadagdagan ng bayad mo sa tax. Dadami bayarin mo sa tax. So, kailangan, pag nagpalit ka ng trabaho, kailangan, pag naghinto ka sa isang trabaho, may kapalit ka ng trabaho, ganun po kabilis, dapat. Para continuous yung pagbabayad mo ng tax. So, ayan na. Yung kumbaga sa Pilipinas, SS, ganyan. Tapos, ganun, ano. Yun. Nung pangalawang pasok niya, sabi ko, sige anak, sama ako. Sama tayo, samahan kita. Sabi ko po sa anak ko. Alam mo po, after ng, pero po bago siya umakyat, kumuha ng exam, kasama ako pangalawang punta niya. Siguro after mga 2 weeks siguro, pumalik siya, kasama niya na ako noon. Tapos sabi niya, Mami, ito yung number ko ha. Basta ang tatandaan ko, start sa 0 yung kanyang number. 0, ganun nga, 0, yan. Basta start ng 0. Tapos, sabi niya, Mami, aakyat na ako. Pag akyat naman po niya, ako naman nagpe-pray na. Pinag-pray ko na sa Panginoong Jesus. Sabi ko, Panginoong Jesus sabi ko, tinataas ko po sa iyo ang exam ng aking anak ngayon. Ikaw po ang humawak sa kanya, ikaw po ang manguna sa kanya, at hipuin mo po lahat ng mga makakahawak ng papeles niya, ganon. Inaangking ko po ito sa iyong makapangyarihang pangalan, tinataas ko po ito. Ganon. Tapos eto na po, mga after siguro, hindi ko po matanda ko ilang minuto ba yon. Bumababa na. Nako, sabi niya, Mami, ganito, ganyan. Ang sabi po sa akin, Mami, hindi ako sigurado ganito, ganyan. Meron kasi akong nabasa na 2 yata yun, sabi niya, binalikan ko pero hindi ako sigurado dun sa isinagot ko, yan parang ganon, sabi po niya, no. Nung pong sinasabi niya, kinakausap niya ako nung bumababa kami sa hagdanan, alam mo niyo po, sabi ko, Panginoong Jesus, sa puso't isip ko po kinakausap ko, ganun po ako araw-araw, Panginoong Jesus, kundi man po ang Panginoong Jesus, ang Diyos Ama sa langit, ang kausap ko, ang banal na Espiritu. Kasi po, ang Diyos Ama sa langit, lagi kanyang naririnig lahat ng sinasabi mo. Alam niya nasa puso't isip mo. Ganon din, ang Panginoong Jesus naman, pagkakausapin mo siya, alam din niya yon. Tapos yung banal na Espiritu, yun yung banal na Espiritu na pinapadala niya sa mga anak niya para pantulong. Pag sinabi mo, Holy Spirit, ganyan. Parang gano'n, nung maaksidente ko na hinarangan ako ng 7 sasakyan, gawa na pala ng Holy Spirit yun. Hindi pa ako masyadong aware nun sa kilos ng Holy Spirit. Recently ko lang na pamilyar. Tapos sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pakikinig ng salita ng Diyos, pag-aaral ng salita ng Diyos, saka ko lang na pamilyar. Tapos ganito, ayun po, sabi ko, Panginoong Jesus, basta po itinaas ko na po sa iyo yung exam ng anak ko ngayon. Inaangking ko na po yun. Pinagkatiwala ko na po sa iyo. Yun, ganun po ang sinabi ko. Tapos eto na, bumaba na po kami. Alam mo po, nung bumaba na kami, hintay na namin lumabas yung number. Ganyan. Hintay na. Tapos, sabi ko sa anak ko, Anak, di ba ang number mo? Ganon. Pag angat po ng ulo ng anak ko, nakita niya. Sabi niya, oo nga mami, naku po. Sabi ko nga po sa inyo, talon kami para kaming 2 tanga magnanay. Talon po kami. Dahil,
successful. Ay, praise God. Praise the Lord Jesus Christ. Praise our Jehovah Jireh. Totoo po yan, pinapatotoo ko po sa inyo. Kaya sinasabi ko sa inyo na buhay ang salita ng Diyos. Ayan po, isa po sa buhay na patotoo ko sa inyo yan. Ngayon po, continue na tayo. Ano po? Bago po matapos ang ating oras. Ito po, dito po tayo sa 4. Last na po ito. Hebreo 4. Nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo'y makapapasok at makapamamahinga sa piling niya. Ngunit, mag-ingat kayo, baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito, sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig, sapagkat hindi nila ito pinaniwalaan. O ayan, tingnan nyo po. Ayan na. Oh. Nakasulat pa. Oh. Diba? Maliwanag. Nanatili pa ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok at makakapamahinga. Ibig sabihin, buhay pa rin yun. Sa piling niya, ngunit mag-ingat kayo, baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig, sapagkat hindi nila ito pinaniwalaan. O nakita nyo? So, ano po yung pinapatotoo ko sa inyo? Kayo na ang makasasagot sa sarili nyo kung kayo'y maniniwala o hindi. At ano naman po ang babala ng Diyos dyan? Ngunit, ayan o, sapagkat tulad nila hinapakinggan din natin ang mabuting balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig, sapagkat hindi nila ito pinaniwalaan. So, tayong naniniwala ang papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Ito, ayon sa kanyang sinabi. Oh, praise God, hallelujah. I love you, Father God, I love you, Jesus. O, tingnan nyo nga po yan. Gaano kasarap yan? O, sa galit, ito pa po sabi ng Diyos, sa galit ko'y aking isinumpang hindi sila makakapasok at makapamamahinga sa piling ko. Sinabi niya ito bagamat tapos na ang kanyang pagkalikha sa sanlibutan, sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw. At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha, at muli pang sinabi, hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Ang mga unang narinig ng mabuting balita ay hindi nakapasok. Ang mga unang nakarinig ng mabuting balita ay hindi nakapasok at nakapamahinga sa piling ng Diyos dahil sa kanilang pagsuway. Ngunit ang totoo'y may papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos, kaya't muli siyang nagtakda ng isang araw. Ngayon, pagkalipas ng napakatagal na panahon, sinabi niya sa pamamagitan ni David, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Kung ang mga tao nga'y nadala ni Jose sa ganap na kapahingahan, hindi na sana nagsalita pa ang Diyos tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Sa makatuwid, may kapahingahan pang nakalaan sa mga nananalig sa Diyos, sapagkat ang sino mang makapasok at makapamahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang mga gawa, tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Kaya't magsikap tayong makapasok at makapamahinga sa piling ng Diyos. Huwag sumuway ang sino man sa atin para hindi mabigong tulad nila. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos
maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at sa katataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit. Ayan. Ayan po. Napakaliwanag. Kaya po eto, sa Hebreo 4, verse 14, si Jesus ang dakilang saserdote. Ayan, si Jesus ang kasagutan, ibig sabihin, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos, ang dakilang saserdote. Nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Amen. Praise God. Hallelujah. Totoo po yan. Ako'y nagpapatotoo sa inyo. Ayan po, mga kaibigan, mga kapwa, mga kapatid. Maliwanag. Napakaganda po na itong Hebreo verse 4. Imagine nyo yun. Tapos sa banto pong kahuli-hulihan, si Jesus ang dakilang saserdote. Siya po ang kasagutan. Kaya once na tinanggap natin ang Panginoong Jesus, inaming tayo'y makasalanan, magsisi tayo, tapos umamin tayo sa Panginoong Hesukristo, ano man ang kasalanan natin, simula pagkabata hanggang sa ngayong nakasalukuyan, humingi tayo ng tawad. Isabuhay ang salita ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang aral. Kung meron kayong mapagbabautismuhan, yung ilulubog yung iyong buong katawan, mayroon akong maire-recommenda sa inyo. Ito po ay ang dating daan, nagbabautismo sila ng inilulubog ang katawan. Ang Jehovah's Witness, nilulubog din po ang katawan. Tapos ang Restored Church of God, nilulubog din po ang katawan. Yung dinidip ang buong katawan. Kasi po kami ng aking anak, tapos na kami nung bautismong ganun eh. Yung ilulubog yung buong katawan. Kasi po, bukod sa paglubog ng buong katawan, may bautismo pa po eh. Bautismo sa apoy at bautismo sa espiritu. Pagkatapos po kasi ng bautismo ng tubig, yung paglubog, ang susunod po nun, ang bautismong darating sa inyo ay bautismo ng apoy at ng espiritu. Pag sinabi pong bautismo ng apoy at espiritu, nagdaan na po kami ng anak ko dyan. Galing na po kami dyan. After namin mabautismuhan idip kami yung buong katawan namin. Pag sinabi po kasing baptism of fire, ang nagbibigay po nun, ang magbabautismo sa atin nun, ang Panginoong Jesus. At sa espiritu, ang Panginoong Jesus. Siya rin. Kaya kailangan nating tanggapin ang Panginoong Jesus para maging matatag tayo. Kasi pag binaptismuhan kayo ng fire, yung kasing espiritu, bibigay yon. Pag tinanggap natin ang Panginoong Jesus, bibigay yon, pantulong sa atin upang makayanan natin yung darating. Yung baptismo fire po kasi, yan po yung mga kung ano-anong mga pagsubok na dumarating. Yung, kumbaga sa
panday. Papandayin ka kung hanggang saan ka. Kaya meron tayong banal na espiritu na siyang tutulong sa atin para tayo, kumbaga para tayong yung magkukuha ng criminology. Para tayo makagraduate doon sa exam na yun. Mag-exam tayo, magte-training tayo, ganun. Pero parang ganun po yun. Pero sa pagte-training natin na yon na mahirap, meron padadalang tulong ang Panginoong Hesus, yung banal na spirito, yun po yun. Kaya yung banal na spirito, kapag natanggap niyo na yon, kasama niyo na yun palagi. Siya na yung makakausap nyo, siya na yung kasama nyo, siya na yung mang-aaliw sa inyo. Kaya basahin nyo rin po kung meron kayong Biblia, yung Galatia 5:22. Tingnan nyo po yung karakter ng banal na spirito doon. Pag natiyak nyo na nasa inyo na yung karakter ng banal na spirito, ibig sabihin kasama nyo yung banal na spirito. Sumasa inyo ng banal na spirito. Tatandaan nyo po yung iba kong extrang sinasabi. Ano po? Ayan po napakasarap ng usapan natin. Matatapos na po ang ating at pagkatapos naman po nito, ako'y matutulog. Awa ng Diyos, nagawa ko na yung obligasyon ko, pansamantala, itong pinagkaloob ng ating Diyos at inudyok ng banal na spirito, kung ano yung maibigay ko sa inyo ngayon, ito po yun. Kaya, total naman po, nakarecord po ito, kaya pwede nyong ulit-ulitin dito sa channel ko. Kaya po, isubscribe nyo po ito at i-like nyo, isubscribe nyo para makita nyo yung mga nakarecord po dito. Maririnig nyo kung kailan nyo gustong pakinggan. Kaya po mga kababayan, kapatid, kamag-anak, kakilala, kaklase, teacher, at lahat ng aking kamag-anakan sa iba-ibang bansa, kung nasaan man sila, tsaka lalong-lalo na nasa Pilipinas, na makakarinig nito, mga kaibigan ko, sumain niyo po lahat ng kapayapaan ng Diyos, kaliwanagan ng Diyos, at ang kanyang biyaya. At ang biyaya ng karunungan ay mapasa inyo nawang lahat upang maintindihan nyo ang kalooban ng ating Diyos Ama sa langit. At muli po, salamat sa buong oras ng ating pakikinig, sa ating pagsasama. Kaya po, maraming salamat po. Muli po, magandang araw ng Wednesday. Sumain niyo pong lahat ang ating Diyos Ama sa langit sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo kasama ng ang banal na Espiritu Santo. Muli po, hanggang sa muli, manalangin po tayong muli, magpasalamat. Salamat po Ama, Diyos na buhay at takila, Diyos ng aming mga ninunong si Abraham at ako. Maraming salamat po sa karunungan at anuman pong napag-aralan namin at anumang bagay na kalooban mo na pinahintulot mong mapakinggan nila, Ama, naway maisabuhay nila, makain nila, maisabuhay sa araw-araw, upang ma-apply nila sa kanilang araw-araw saan man sila magtungo, upang masunod nila ang iyong kalooban. Ito po ang aking samot dalangin at ang samot dalangin po naming lahat, Ama, ay sumaamin ng inyong kapayapaan at inyong presensya sa araw-araw. Sumayin niyo po ang lahat ng kapurihan, karunungan, kapangyarihan, pasasalamat at papuri aming Amang sumasalangit. Sa pangalan po ng aming nag-iisang Hari at ng aming Panginoong Hesukristo. Sa tulong ng banal na Espiritu, Ama, we love you, I love you. I love you, Jesus Christ. I love you, Father God, Jehovah. I love you, Yahweh, our Yahweh El Shaddai. And I love you, Holy Spirit. Thank you po sa inyo at sa inyo po ay sumainyo rin po lahat ang kabutihan ng Diyos. Salamat po sa pangalan ng ating Panginoong Jesus.
Amen. Ang lahat po ay magsalita ng Amen. At muli po ay kung inyo pong gusto pong ulit-ulitin nyo lang po itong video na to, itong audio na ito. Kung kayo naglalaba, naglilinis ng bahay, nagdadrive, pwede nyo po itong pakinggan. Sige po, hanggang sa muli. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Ang kapayapaan po ay sumating lahat sa ngalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.